Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Third Sunday. Sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon at kantahin ang One Way. I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you when you were always there. In troubled times, it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there, every how and everywhere. Your grace about so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. The truth and the life we live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth and the life we live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. You live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. You live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live
walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours. You are mine. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay This is my Bible. This is my Bible. It is God speaking to me. I am who it says I am. I can do what it says I can do. I can have what it says I can have. So I open my heart today to hear God speak a word that will change my life forever. Makibukas po kayo sa akin sa John chapter 3 verses 18 to 19. John chapter 3 verses 18 to 19. Kung nandyan na po kayo, akin na pong babasahin. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, dahil hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa lumapit sa Kanya, na nagbibigay liwanag dahil masama ang mga ginagawa nila. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga mga kapatid. Muli tayo magsasama-sama sa pagsamba sa ating Panginoon. At muli nga napakadakila ng araw na ito, Panginoon. Pagkat sabi nga this is the day that the Lord has made. At bago magpatuloy ng salita, nais ko sanang hilingin na samahan niyo akong manalangin. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na patuloy pinagkaroon niyo sa amin na kami patuloy makapagkaroon ng salita. At maraming salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na ibinigay niyo na ako'y magamit mo ang bibig na ito, Panginoon, na maging tagapagsalita mo. Patuloy pong kumbulin mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Hindi po ako ang kanilang makita, kundi ang kapahayagan, Panginoon. Hindi po ako ang matanim sa kanilang isipan, kundi ikaw, Panginoon, nagsasalita para sa kanila. Unay nga ako na wala naman po akong kayang gawin, kundi pagkatiwala sa iyong lahat ng bagay. Sapagkat ang lahat na ito hindi ko naman magagawa. Kung wala ka, naniniwala ako na nilalagay mga salitang ito sa bibig ko upang masabi sa kanila. Lord, muli maraming salamat na ito aking naidulog sa iyo. At dalangin ko rin, Panginoon, na patuloy na pagpalaan niya po ang bawat isang makikinig. Mga kapatid na ito na makikinig, Panginoon, pagpalaan niya po ang bawat isa sa kanila na maging bukas po ang kanilang puso at kanilang isipan para sa aming pag-aaral. Pagkat alam po, naniniwala ko na tutulungan niyo po sana maunawaan ang pagkakasya. Lord, ay patuloy na mas lalalim ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Napakarami kong nais na ipanalangin. Maging mga batang mag-aaral niya na maharap sa panibagong sistema ng pag-aaral. Sabi nga po niya, panay sa pamamagitan lamang ng module, ng pamamagitan ng
video. Lord, tunay nga na patnubayan niyo po ang mga batang ito na nagsisipag-aral. Naniniwala ako na lahat ng ito nasa kapangyarihan mo, Panginoon. Nangyari mga bagay nito ayon sa iyong kapangyarihan, Panginoon. At naniniwala ako na nandiyan ka upang tulungan kami, samahan kami, Panginoon, sa labang ito na aming pinagdadaanan. At naniniwala kami na ito'y matatapos na pagkat nandiyan ka. Nasa iyong lahat ng bagay, Panginoon. Nasa iyong lahat ng kapangyarihan upang gawin ang lahat na ito. Ama, muli, maraming salamat. Tunay nga po na sana naman kami kayang gawin, no? Hindi patuloy kang purihin, patuloy kang sambahin, patuloy na itaas ang iyong pangalan. At lahat na ito, hinihiling namin, nadalangin namin na makarating sa iyo sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon Kristo ang aming pasasalamat. Tunay nga, Lord, na alam niyo po, hindi naman po ako masyadong marunong manalangin, Panginoon, pero naniniwala ko na narinig mo, nalalaman mo ang lahat ng aming nasa puso, aming mga puso, Panginoon, na nais namin ipaabot sa iyo. Nais na ipaabot sa mga kapatiran. May mga pangangailangan sila, Panginoon. May pangangailangan din kami na nais na ipaabot sa iyo, Lord. Hindi ko naman po nalalaman kung anong kailangan ng mga kapatid na ito, but naniniwala ko na nandiyan ka upang tukunin ang kanilang mga pangangailangan. Nandiyan ka upang makarating sa kanila, Panginoon, ang mga biyaya nagmumula sa iyo. Ama, muli, maraming salamat. Naniniwala ko sa masampalataya. Nakasama ka namin sa oras na ito. At tunay nga na marapat lang na purihin ka. Ibalik siya ang pinakamataas na pupuri at karangalan. At tanging pangalan po ng Panginoon Kristo. Sa gabay po ng Banal Espiritu Santo kami nakakaisa at sabi ng malakas na Amen and Amen. Mga kapatid, samahan po ninyo ako na basahin ang ating teksto, sa ating buksan po natin ang ating mga Biblia. Ang sabi nga po sa John chapter 3, ang madalas po natin binabasa yung 16, di po ba? Pero babasahin natin yung sasabi sa John chapter 3 verse 18. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat napakita sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Sabi nga, he who believes in him is not condemned. He who does not believe is condemned, because he has not believed in the name of the Lord, of the Son of God. Verse 19, and this is the judgment, that the light has come into the world, and men love darkness rather than the light, because their deeds were evil. No? At ito naman po yun no? Siyempre, yung mga bagay na hindi nila hindi nila gustong nakita, yung mga ginagawa nila, talagang ginagawa nila ito sa dilim, no? Ayaw nila sa liwanag. At lagi natin pinag-aaralan na mahal tayo ng Diyos. Lagi natin pinag-aaralan na tayo papabayaan ng Diyos. At lagi natin pinag-aaralan na lagi siya nandyan, no? Para sa atin. Ang tanong naman, ano ba ang dapat natin gawin, no? Para doon sa mga taong nahatulan na. Sabi nga, pamagat natin pag-aaral ay condemnation. Sila'y nahatulan na, paano yun? Meron pa bang pag-asa yun? Meron pa ba tayong dapat gawin? Siguro, isipin ninyo, paano naman ako, alam po ninyo, hindi naman trabaho ng hindi naman trabaho ng pastor lang, hindi trabaho ni Pastor Boy lang, hindi trabaho ni Pastor Bel lang, trabaho nating lahat yan, no? Ikaw nga ang bali, tatlong bagay ating pag-aaralan, no? Ikaw, ako, tayo, no? Ikaw, ako, tayo. Kasi nga sabi ko nga ano ba ginagawa natin? Ano bang dapat natin gawin? Kasi nakakalungkot isipin, di po ba na lagi natin sinasabi
na ligtas tayo, ligtas tayo, ligtas tayo, ligtas tayong lahat. Eh paano nga yung mga hindi pa ligtas? Paano naman sila na, sabi nga hinatulan na? Pwede pa ba magbago yung hatol? Pwede naman, di po ba? Naalala niyo yung sabi sa Revelation chapter 3 verse 20, sabi ng Panginoong Hesus, narito, ako'y nakatayo sa harapan ng inyong pintuan at tumutuktok o kumakatok. Ang sino mang duminig sa aking tinig at ako'y papasukin niya, ako'y hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko, di po ba? Sabi ng Panginoon. So, at ibalikan natin sa John 3:6, sabi nga, for God so loved the world that for God so loved the world, no? That He gave His only begotten Son, and for all those who ever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. So, pwede nating balikan yun, no? Para sa mga taong ito, no? Kasi sa ating sarili, no, natanggap na natin to. Subukan naman natin itong mga taong ito na hindi na dapat ng maparusahan. Subukan nating maintindihan nila, no, para sila man po tanggapin nila ang Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Kaya ang tanong ko nga, ikaw, ligtas ka ba? Ano ang dapat mong gawin? Siguro meron kang dapat gawin. O, sige, ikaw muna. O ako, ikaw muna. Sabi rito, no? Sabi nga sa Ezekiel chapter 33 verse 11, say to them, as I live, says the Lord, I have no pleasure in the death of the wickedness, but that the wicked turn from his way and lives, turn back from your evil ways. Or why will you die, O house of Israel? Sabi nga, no? Sabi nga, sabihin mo, sinasabi niya kay Ezekiel, no? Sabihin mo, ipinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos ay hindi natutuwa na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig ko sa'yo magbagong buhay, sabihin mo magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. O, may trabaho pala tayo, no? Sabi kay Ezekiel, ikaw, sabi sa'yo, o ikaw kapatid na house of faith, sabihin mo, ipinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos ay hindi natutuwa na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig ko sa'yo magbagong buhay. Sabihin mo magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. So meron pang pagkakataon. Dahil binibigyan ng pagkakataon ng Diyos ang sino mang magbabagong buhay. So, ikaw, meron ka palang trabaho. Ikaw, meron ka palang dapat gawin. Bali, parang ako rin sa aking sarili, no? Ikaw, ako, no? Ikaw, meron kang dapat gawin. Ako, meron ding dapat gawin. Sabi nga ikaw muna, ikaw, iniisip mo na ba ngayon? Nag-iisip ka na ba kung dahil ikaw meron dapat gawin? Hindi ka man sasabihin sa'yo na sabihin mo sa akin kung ano yung iniisip mo, no? Hindi, ikaw, habang nag-iisip ka, hindi lang yung mga ibang tao na dapat mong na ipaalam sa kanila mga bagay nito, kundi doon mismo sa ating mga kaanak, sa ating mga kamag-anak, no, na sabi nga natin, sila yung mga dapat unang makaalam na meron pinasasabi ang Panginoon. Dahil kung naalala nyo nung panahong nakakulong si Apostol Pablo, nasabi nga nung lumindol, nakalagang kanilang mga tali, no, na sabi nga ng bantay, magpapakamatay na siya dahil kala niya tumakas sila Apostol Pablo. Di po ba na sabi nga ni Pablo wag mong gawin niya, sabi niya. Tapos ginawa niya ng bantay, diba, hinugasan sila at nagtanong yung bantay na to, no, kung ano ang kanilang dapat gawin para sila'y maligtas. At sabi nga ni Apostol Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus
at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. No? Siguro, yan ang trabaho mo. No? Ikaw, yan ang trabaho mo. Sabihin mo sa mga tao na sumampalataya sila sa Panginoong Hesus at maliligtas siya at ang kanyang buong sambahayan. Ikaw yon. At ako naman na nagsasalita rito, no? Ano ba ang ginagawa ko? Lagi tayong salita ng salita, no? Pero ano nga ba ang ginagawa ko? Meron ba akong ginawa para tulungan itong nasa dilim para makakita ng liwanag? Siguro hindi nyo na kailangan tanungin, no? Siguro alam nyo na yung sagot, no? Kung anong ginagawa ko. Pero dapat pa rin nating isipin, no? Ikaw at ako. Ano ba ang ginagawa? Yung ikaw yung number one, no? Kahit nga ikaw. Yung sabi nga, ano ba ang dapat mong gawin? Minsan, okay lang, hinahayaan mo na lang, no? Kaya nga, alala ko tuloy yung kasabihan na sinasabi na nung una na hayaan mong mamayani ang masama. Lalong mamamayani, lalong dadami ang masama. Pagka hindi ka na kumibo, hindi na kumibo yung nakakaalam na dapat gawin. Kung anong kanyang dapat gawin. At sabi ko nga, itong mga ligtas na, parang prenting na tayo, no? Panatag na buhay natin. Na ligtas tayo, hayaan mo na sila, ligtas tayo eh. Pero hindi dapat eh. Dahil may inuutos ang Panginoon, hindi lamang kay Propeta Ezekiel, kundi maging sa atin, no? May inuutos siya na kung ano ang dapat mong gawin, kung ano ang dapat natin gawin. At yun nga, no, sinabi ko sa yung unang talata natin binasa, no, sa Ezekiel, ay may sinabi na ang sabi ng Panginoon, hindi siya natutuwa. Sabi nga ng Diyos, sabihin mo, pinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos ay hindi natutuwa ng sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig ko siya'y magbagong buhay. Sabihin mo nga magbagong buhay sila sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Sabi nga, ang Diyos ang nagsasabi kay Ezekiel, no, na hindi sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Ikaw kapatid, ang sinasabihan ng Panginoon, sabihin mo, pinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos ay hindi natutuwa ng sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ang magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. So, pwede mo sabihin niya sa iyong anak, sa iyong kapatid, kaibigan, kapitbahay. At siguro dahil nasa panibagong panimula tayo, ano ba ang dapat mo pang gawin? Meron ka ba dapat gawin? Alam mo ba na meron kang dapat gawin? Alam mo na ngayon. Dahil alam mo na ngayon, siguro naman, ikaw na mag-iisip ngayon yan. At ako naman, sabi nga number one, no, ikaw. Ngayon, nandito na sa number 2, hindi natin masyadong habaan itong pag-aaral na ito. Maiksi lang ang ating pag-aaral, no? Ako, ano ba ang ginagawa ko? Meron ba akong ginawa? Katulungan itong nasa dilim para makakita ng liwanag. Basahin nga natin sasabi sa 1 Timothy. Basahin natin yung sinasabi sa 1 Timothy. Buklatin po natin ang ating Biblia, no? Sa 1 Timothy, unang Timoteo.
kung nandiyan na po kayo, atin na po siyang basahin. No? 1 Timothy chapter 4, verse 11. Verse 8 hanggang 11 po tayo. Sabi po rito, may mapapakinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan. Sapagkat may pangako, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Verse 9. Ang sabi po rito, totoo ang kasabihang ito at dapat paniwalaan. Verse 10, dahil dito tayo'y nagsisikap at nagpapagal sapagkat umasa tayo sa Diyos, ang tagapagligtas ng lahat, lalo na ng mga sumasampalataya. Verse 11, ituro mo't ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong bigyan daan na hamakin ka. Ituro mo't ipatupad ang lahat ng ito. Ituro mo't ipatupad ang lahat ng ito. So, mayroon din palang trabaho, no? Ako. Meron pala akong dapat na gawin, no? Sabi nga ng Biblia, 2 Timothy chapter 4, verse 18-11, mapapakinabang sa pagsasanay ng katawan, may pakinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan, sapagkat may pangako, hindi lamang sa buhay na ito, may pangako po, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa darating. May pangako, hindi lamang sa itong panahon na to, kundi rin sa buhay na darating. At sabi nga po sabi nga po sa verse 9, totoo ang kasabihang ito at dapat paniwalaan. Sabi po. Dahil dito, sabi sa verse 10, tayo nagsisikap at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos, ang tagapagligtas ng lahat, lalo na ng mga sumasampalataya. At ito po yung pinakamatindi sa verse na ito, no? Sa verse 11. Ito po yun, ako. Sabi nga ako, ituro mo't ipatupad ang lahat ng ito. Sabi, ituro mo't ipatupad ang lahat na ito. Siguro naman po, ewan ko kung niwala kayo na nagagawa ko itong bagay na ito. Dahil nga sabi nga, yung sa huling verse, no, sa verse 11, ituro mo't ipatupad ang lahat na ito. Sana po, naintindihan niyo ako at naunawaan. No? Ano iparating ng Panginoon sa atin na tulungan natin yung mga tao na may antimano na hatulan na. Tulungan natin sila na mabago yung hatol. No? Kumbaga sa husgado lumabas pa yung pagkakataon. Karon na pagkakataon na mabago yung sentensya. Ibang batas ng Diyos, ibang batas ng tao, pero dapat nating samantalahin yung pagkakataon na binibigyan ng Diyos na sabi nga ng Panginoon, no? Hindi siya nasisiyahan na ang sino may mamatay, no? Hindi siya natutuwa na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya'y magbagong buhay. Sabihin naman magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Ang gusto ng Diyos ang lahat ay maligtas. Ang gusto ng Diyos hindi mamatay ang sinaman sa kanyang kasamaan. Paano mangyayari naman to kung walang kikilos? No? Kung walang gagawa. So, ito'y inuutos sa'yo, ikaw, sila, at ako. Meron akong dapat gawin para sa inyo. Kayo naman, meron din kayong dapat gawin. Kayo, ako, meron akong dapat gawin
kayo meron din. At siguro naman, sa maikling panahon, naintindihan nyo na meron talaga tayong dapat na gawin. Sapagkat ayaw nga ng Diyos na ang tao ay mamatay nang hindi nakakilala sa Panginoon. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapunta sa impyerno. Naniniwala ba kayo sa impyerno? At naniniwala rin kayo sa langit? Di po palagi natin pinag-aaralan yan, no? Yung merong langit, merong impyerno. Sa pagkasnabi kung sino ba naniniwala merong impyerno, maaaring itaas nyo ang inyong mga kamay, naniniwala kayo. Pero, gusto nyo ba magpunta ron? Siyempre, hindi, di po ba? At kung tatanong ko naman sino gusto magpunta sa langit, siguradong lahat tayo, no? Gusto natin mapunta sa langit. At yun ang plano ng Panginoon. Palakpakan nga natin ang plano ng Panginoon na tayo mapunta sa langit. Hallelujah. Gaya nga ng sabi ko, hindi napakahaba ng ating pag-aaral ngayon, no? At tignan natin yung pangatlong bahagi. Yung tayo. Nagkakaisa pa tayong gawin ito? O marami tayong dahilan para iwasan? Maaring ganun, eh. Maaring tayo. Tinatanong ko tayo. Nagkakaisa ba tayong gawin ito? O marami tayong dahilan para iwasan? Umiiwas ba tayo? Basahin po natin ang Biblia. Tayo na to, tayo. Dito din po sa Timothy, no? Sa 2 Timothy, chapter 6. Nandiyan na po ba kayo sa 1 Timothy chapter 6 verse 12? Sabi po rito, gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Yan. Sabi po, gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, tayo to, alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Hindi po yung saksi ni Jehovah, yung saksi sa marami, yung tayo po, yung marami tayo, no? Na ipinahayag mo yung ating pananampalataya na marami nakakarinig, hindi yung kasi kung minsan akala natin basta sinabi yung saksi ni Jehovah, no? Pero ang sinasabi po nito yung kumbaga yung mga sa madalas sabi mga nakarinig, mga testigo na mga saksi na binanggit dito sa harapan ito, no, binabanggit ko ngayon yung aking pananampalataya. Ang palataya sa Panginoong Hesus. Sumasamba ko sa kanyang dakilang pangalan at sumasamba ko sa Diyos Ama na siyang makapangyarihan sa lahat ng sabi. No, sabi, gawin mo ang buong makakaya mo. Sabi, alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yabang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Siguro, naintindihan nyo ibig sabihin, no, na may mga tao pa na dapat makaalam ng iyong pananampalataya, ng ating pananampalataya. At alam ko naman na yung pananampalataya ito pinakikita nyo sa iba, no? At ginagawa nyo na to. Alam ko naman na ginagawa nyo na to. Pero paalala. Pinapaalala sa atin ang ating Panginoon. Sabi nga niya, gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos
nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Kasi iba po yung paniniwala at iba yung pananampalataya. Lagi natin nililinaw yan, no? Iba yung paniniwala, iba yung pananampalataya. Kasi yung paniniwala, ito po yung nasa isip lang. Ulitin ko. Yung paniniwala, nasa isip lang to. Pero hindi ito nadadala ng puso. Naniniwala tayo, no? Sa mga bayani. Yung mga bayani nagdaan. Ang pinakauna nga, ano nga yung ating bayani, ating national hero, si Rizal, no? Naniniwala tayo. Pero hindi tayo nananampalataya sa kanya. Bakit? Hindi ka naman niya madadala sa langit, eh. Di ba? Naniniwala tayo, totoo siya. Wala nakakita sa ating kay Rizal. Lalo sa mga bagong kabataan ngayon. Pero naniniwala tayo na si Rizal naging bayani. Kung si Rizal pinaniniwalaan ng marami, at sinasabi ng marami, paano pa ang Panginoong Hesus? Di ba kayo naniniwala? Hindi ba sila naniniwala ang Panginoong Hesus Kristo ay namatay at nabuhay na maguli? Lagi nga ginagawa yan, taon-taon, hindi po ba? Lagi nilang sinasabi, namatay ang Panginoong Hesus at nabuhay pagkaraan ng 3 araw. Taon-taon niya, pinapatay nga nila ang Panginoon, eh. Hindi po ba? Taon-taon, pinapatay nila. Pero bakit marami pa rin hindi naniniwala na muli siyang nabuhay at pwede niya silang dalhin sa buhay na walang hanggan doon sa langit? Hallelujah. Napakarami nga napakaraming tao, no? Titingnan natin, no? Kung anong palang mga ginagawa. Ay talaga namang napakahirap unawain, napakahirap intindihin, sabi nga. At tingnan nga natin, merong sinasabi, no, sa ating pag-aaral. Kung minsan sinasabi natin kasi, iba nahihirapan, no, na banggitin yung bagay na ito. Sabi po, parang ang hirap namang gawin, no? Pero tandaan po natin, may sinabi ang Biblia tungkol sa mga bagay na ito na minsan ang hirap gawin, talagang totoong mahirap gawin. Mahirap sabihin sa kapitbahay, sa kakilala. Mahirap sabihin yung mga bagay na ito. Pero may sinasabi ang Biblia na sabi nga ni Apostol Pablo na sa Romans chapter 1 verse 16. Sabi po rito, babasahin ko na po. Andiyan na po ba kayo? Buksan niyo po ang inyong Biblia sa Roma chapter 1 verse 16 hanggang 17. Sabi po, hindi ko kinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat mananampalataya. Una yung mga Hudyo sa mga Hudyo at gayon din sa Griego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at naging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Di ba? Ang sabi po, ulitin ko, magbasa. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Roma chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sabi na, hindi ko ikinahihiya. Sabi ni Apostol Pablo. Dapat hindi tayo mahiya na ipahayag ang mabuting balita. Sabi nga ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. So, hindi natin dapat ikahiya ang pagpapayag ng mga bagay na ito, no? Sabi, at sa verse 17,
Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So, binigyan ng pagkakataon yung mga tao na magkaroon ng pagkakataon. Yung sabi ko nga, di ba, ayaw ng Diyos na ang tao ay mamatay sa kanilang kasamaan. Ang ibig ng Diyos, sila ay magbagong buhay. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mamatay sa kanilang kasamaan, sa kanilang mga kasalanan. At ang ibig ng Diyos, ang lahat ay magbagong buhay. Ang gusto ng Diyos, lahat makasama niya yung kanyang mga nilalang eh. Gusto ng Diyos na makasama silang lahat. Makasama tayong lahat. Pero may mga tao talaga na yun ang pinipili. Pero sabi nga, huwag natin ikahiya ang mabuting balita. Sabihin lang natin, sabihin sa mga tao na kung ano ang mabuting balita. Sabihin natin na mahal sila ng Diyos, mahal sila ng Panginoon, at kailangan nilang tanggapin ng Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Meron talaga mga tao na ayaw maniwala. Pero ang mahalaga kasi masabi mo sa kanila. Masabi natin sa kanila na sila'y mahal ng Panginoon. Hallelujah. At basahin po natin, no? Hindi na po tayo magtatagal, no? Basahin po natin yung ating conclusion, yung ating pasamantalang paghiwalay, pagtatapos. Basahin po natin itong sinasabi sa Ezekiel. No? Lipat po tayo sa Ezekiel. Andiyan na po ba kayo? Ezekiel chapter 33 verse 7. Mabasahin ko na po kung nandiyan na kayo. Sabi po rito, verse 7. Sabi rito, ikaw tao, paniwala natin, no? Ikaw tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila, bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama, siya'y mamamatay, andiyan na po ba kayo? Baka nagbasa na kagad ako no? Sige po, baka hintayin nyo. Babasahin ko po ulit, no? Kung nandiyan na kayo, baka nauna ako magbasa. Sa chapter 33, verse 7 and 8. Ikaw tao ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya mamamatay at di mo ito pinabot sa kanya, upang makapagbagong buhay. Mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ano ba? Mabigat pala yung iniutos ng Diyos. Ezekiel, ganun din sa atin. Dahil ang sabi, ikaw tao, ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Verse 8, kapag sinabi ko sa taong masama na siya mamamatay, at di mo ito pinabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit, ito ang pinakamatindi ko rito, ngunit, pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit, pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Kapag di mo siya pinagsabihan, mamamatay nga siya, pero pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Sabi ng Diyos. Sabi, ikaw tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin, ay sabihin mo bilang babala. At ang pinakamatindi ron no? Yung ikaw ang mananagot sa kanyang kamatayan. Kung hindi ka nagbigay ng babala sa kanya. At tunay nga na wala naman tayong dapat gawin, kundi sundin to, no?
sabihin mo sa taong siya ay mamamatay, hindi magbabago, hindi niya babaguhin ang kanyang pamumuhay, kung hindi niya tatanggapin ang Panginoon sa Kristo sa kanyang buhay, ay merong andun na yung tiyak na kamatayan. Kaya nga sabi, ikaw tao, ginagawa kong bantay ng Israel, ano mang marinig mo sa akin, ay sabihin mo bilang babala. At sabi nga sa verse 8, kapag sinabi ko sa taong mamamatay, masama na siya mamamatay, at di mo ito pinabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. May pananagutan pala tayo, no? Hallelujah. Hallelujah. May pananagutan. Ikaw, ako, tayo. Ibig sabihin, sa panibagong taon na ito, magpanibagong sigla tayo para patuloy nating pahayag ang ating pananampalataya, ipabot sa taong siya'y mamamatay kung hindi siya magbabago, at ayaw ka ng Diyos na siya'y mamatay. At kung mayroong mamamatay na hindi nakapagbago, natanggap ang Panginoon sa Kristo sa kanyang buhay, sabi nga, ikaw ang mananagot sa kanyang kamatayan. Pero kung sinabi mo ang mga bagay ito, wala kang pananagutan. At mababasa mo yan sa ibang bahagi ng Biblia, ibang bahagi ng Ezekiel, na sinasabi nga, kung sinabi mo naman, ibinigyan mo naman sila ng babala, wala kang pananagutan. Hallelujah. Muli. Kaya nga sabi nga ng Biblia, di ba? Lagi natin sinasabi yung, this is my Bible. It is God speaking to me. I am which says I am. I can do what says I can do. I can have what it says I can have. So I open my heart today to hear that, speak the word, to hear God speak the word that will change my life forever. Tunay nga na alam ng Diyos, no? Kung anong dapat gawin. At ipinapaalam ito sa atin. Alam na alam ng Diyos kung anong dapat gawin, at alam na alam ng Diyos na kung sino ang dapat sabihan. Ang sabi niya, kayo mga taga-house of faith, gawin mo ang buong makakaya sa lahat ng ito. Ikaw tao, ikaw house of faith, ang ginagawa kong bantay na Israel, ano mang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Babala. Parang komedya. Asawa ni Babala, si Babalu. Hallelujah. Pasensya po kayo. Medyo masyado seryoso yung ating pag-aaral, kaya inalungan ko na lang ng konti sa ating pagtatapos. No? Maraming salamat sa Panginoon at muli, tunay nga na mga kapatid, inaanyahan ko na tayo manalangin. Magpasalamat sa Panginoon. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin na ito. Ama, muli maraming salamat sa pagkakataon ng muling pinahayag sa amin kung ano mga dapat namin gawin, kung ano mangyayari sa mga taong hindi pa nakatanggap ng kaligtasan, sa mga taong kaya maniwala. Pero dapat namin silang pagsabihan kahit hindi sila naniwala. Dapat na masabi sa kanila kung ano mga bagay na dapat nilang malaman. Sila ay mamamatay kung sila ay magpapatuloy sa ganong kasamaan. At tunay nga Lord na dapat makakilala nila kung sino ang dapat nilang paniwalaan. Siya nagsabi na ako ang daan ng katotohanan at ang buhay, at walang makapuron sa iyo, Ama, hindi sa pamamagitan niya ng Panginoong Jesucristo. Dapat na masabi namin to sa mga taong dapat na makaalam ito. Alam po namin na sa mga nagdaang panahon, nagkulang kami, nagkasala sa iyo. Patuwarin niyo po kami upang sa panahon ito, sa aming pagkaroon sa bagong taong ito, bagong panimula, samahan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng tapang. Dalangin namin na bigyan mo kami ng tapang kung maipahayag ang lahat na ito. Lahat kami mga kapatid, Panginoon. Dagdagan mo po ang aming tapang, Panginoon, upang ipahayag. Hindi tapang upang makipag-away, kundi tapang upang ipahayag ang mabuting balita sa bawat taong aming makakaharap, sa mga taong aming makakausap.
sa aming sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kaibigan, bago sa ibang tao. Magawa namin ang lahat na ito. Pagkatunay nga na sila ang unang dapat makaalam ng mga bagay na ito. Ama, muli maraming salamat sa mga kapatid na nakakasama namin ngayon. Sa aming mga kapatid, Panginoon, dalangin ko. Maging bukas sa aming mga puso at isipan sa lahat na ito. At naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Maging sa paghahayag namin ng mga salitang ito. Sa paghahayag namin ng katotohanan na ang Panginoong Yesus lamang ang tanging daan upang makarating sa iyong kaharian. Ama, maraming salamat po, maraming salamat. Alam ko po na kulang ang oras, kulang ang salita upang patuloy ka namin sa bayan at papurihan. At sa oras na ito, wala naman akong gagawin kundi patuloy na. Wala kaming gagawin kundi patuloy na ibalik sa pinakamataas na papuri at karangalan. Tanging pangalan po ng Panginoong Kristo, sa gabay po ng Banal na Espiritu Santo, kami nagkakaisa at nagsasabi ng malakas na Amen and Amen.